naniniwala man sa elementong nagbabantay at namumuha di umano ng buhay dito sa ilog, isa naman si Mang Danny Polsena, isang maninisid sa ilog na yon, ang di naniniwala sa pangyayari dito. Delikado talaga, delikado. Lalo sa mga bata na mga walang kasama, walang mga kasamang matatanda. Napakadelikado talaga. Kasi tulad na ito, mababaw. Tiwala ka, gawa ng mababaw. Hindi ka marunong lumangoy, bigla ka pumunta rin, ipababa ang tubig. Pag nalaglag, hindi ka marunong lumangoy. Sabihin nila na hinila kung gano'n. Siyempre maraming dahilan. Hindi nga marunong lumangoy, ayun, gano'n. Nalulunod. Dito tayo ngayon sa Barangay Timbao. Ito yung sinasabi nilang ilog na nandito na nangunguha raw ng buhay ng tao, lalo na sa mga dayuhan. So, ako na mismo yung magsuswimming dito, lilibutin ko siya. Tapos, tingnan natin kung ano yung geography ng ilalim ng water. Kung pantay ba yung maapakan mo, or kung may biglang lalalim, tapos kung gaano kalakas yung current, kasi meron siyang parang waterfalls dito. Unang lusong ko pa lang sa tubig, kakaiba na agad ang pakiramdam ng lupang aking nilalakaran. Yan o. Mas mausap ko lang konti dito. Yan o. Lalim na. Lalim na to. Kung titingnan ay mababaw, pero may kasabihan nga, looks can be deceiving. Okay siya hanggang until like halfway parang yung kung hatiin mo siya lengthwise, kung dito ka manggagaling, parang pababa yung slope niya, pero natatansya mo naman. Pero pag abot mo na sa bandang gitna, parang biglang lumalambot na yung lupa sa ilalim. It just gives. Katulad kanina nung naglalakad ako, bigla lang akong napalubog na ganun kasi nga bumigay yung tinatapakan ko sa ilalim. Now, that could be a danger for sa mga taong hindi masyado marunong lumangoy. Sinubukan ko ring lapitan ang bahagi ng ilog na malapit sa pader. Pagdating mo dun by the wall, isipin mo medyo mababaw ulit dun. Pero hindi. As pagka lumagpas ka dito sa kalahati, talagang lagpas tao na yung depth niya. Lumangoy din ako papunta sa sulok ng ilog na sinasabing madalas pangyarihan ng pagkalunod. Tapos yung ginawa ko dito kanina, yung lumubog ako na nakalabas yung kamay ko, yun yung lalim niya. About 10. Lagay natin max, it could range, any part there could range from 7 to 12, 15 feet. Doon banda sa may wall. And then yun nga, yung sand sa ilalim, nagka-crumble if you step on it. So, yan, bigla ka lang lulubog doon. Pinakaramdaman ko rin ang daloy ng tubig o water current. The current right now wasn't so strong. Wala akong problema sa current. Nung dumating kami kanina ditong hapon, parang nung nakita ko siya, parang mas malakas. Pero ngayon magagabi na, halos wala na. Walang problema. Steady naman siya. Medyo cloudy lang because of the mud sa ilalim. Wala ka talaga makita underwater. Pero it's a nice spot, di ba? Pwede siya, sarap mag-swimming. Steady. Matapos languyin at inspeksyonin ang bawat sulok at parte ng ilog, para sa akin, iisa lamang ang malinaw at maaaring nagiging dahilan ng aksidente rito. Kunyari, ibang baguhan sa swimming, and they experience that, di ba? Yung confident ka na abot mo yung depth ng pinagsiswimmingan mo. And then biglang babaksak kang ganun. For a novice swimmer, pwede siyang magpanic, baka lunok ng tubig. And then, dun magsa-start yung cause ng paglunod niya. Katulad ko naman, which I just said kanina, I'm so out of shape, I could get cramps. May elemento man o wala, may katotohanan man ang kwento ng mga taga-barangay Timbao ukol sa nangunguha ng buhay sa ilog. Iisa lamang ang aking laging pamantayan. Sa lahat ng bagay at lugar na aking pinupuntahan, ang magdasal
at humingi ng proteksyon sa lahat ng aking gagawin. Before I went into the water kanina, I said a small prayer, di ba? As I do, you just have to know how to protect yourself. Kasi yung mga ginagawa natin dito for the show is not really something you do every day. So, di ba, anything you can do that will protect you, di ba? Just ask for a blessing, ask for guidance, simple prayer. May mga bagay at kaganapan na sadyang hindi may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayong maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat nitong patunayan sa sarili niyo. Ako si Ryan Eigenman. Isa ng mga mata, kalasan ng pandinig, palawakin ng isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo.